Nakipag-usap pa sa mga sekyu ang dalawang lalaking ito na nakabihis pulis sa Coronadal City. Pero ang mga nagpakilalang pulis, hold-upper pala. Kasama ang iba pang armadong lalaki, dinisarmahan nila at pinadapa ang mga gwardya. Pwersahan pa nilang binuksan ang isang pinto sa sanglaan. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-22 araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Ilang mambabatas bumuelta sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng aabuso. Itong filingero, akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Matinding usok mula sa nagpapatuloy na forest fire sa dalawang bayan sa Benguet, umabot na sa Baguio. Mga residente, pinagfe-face mask. Habang sa Las Piñas, maigit 50 pamilya nasunugan. Babaeng makikipaghiwalay sa nobyo dahil may bago na siya, pinagsasaksak ng 60 beses sa Los Baños, Laguna. Ang biktima, buhay at nagpapagaling. News 5 Exclusive. Namatay na Pinay domestic helper sa Malaysia, aksidenteng nahulog daw sa gusali. Pero duda dyan ng pamilya ng biktima lalo't may mga pasasya sa leeg. Sa Frontline News Abroad, lalaking biglang sumugod sa mga pulis sa Amerika, patay matapos barilin ng shotgun. Ang armas niya, plastic na tinidor lang pala. Ang problema, trapiko. Ang isa sa mga solusyon, EDSA busway na nilalabag naman. So, anong point? At sa Frontline Showbiz, Pinoy Swifties, hanggang wildest dreams na nga lang ba sa posibilidad ng The Eras Tour dito sa Pilipinas? Nagpanggap munang pulis bago ng hold-up ang 6 na armadong lalaki sa Coronadal City. Ang sanglaan na hold-up na rin ng armadong grupong 10 taon na ang nakararaan. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV magtatanghali kahapon, kitang dumating ang mga lalaking ito na naka-PNP athletic uniform sa sanglaan sa Coronadal, South Cotabato. Nakipag-usap sila sa mga security guard. Maya-maya pa, dumating ang isang grupo ng armadong lalaking may takip ang muka. Kasama mga nakabihis pulis, nagdeklara sila ng hold-up. Dinisarmahan nila at pinadapa mga sekyu. Kita ring puwersa ang binuksan ng isa sa mga sospek ang isang pinto ng sanglaan gamit ang maso. Hindi nakita sa CCTV pero matapos niyan ay pinadapa rin ng mga sospek ang iba pang empleyado ng sanglaan. Nilimas na rin nila ang mga pera at alahas sa loob ng pawn shop. Hindi pa tukoy kung magkano ang halaga ng mga natangay na alahas at pera. Ayon sa Coronadal Police, 6 na lalaki ang sangkot sa krimen. Nagpakilala rin ng mga pulis ang sospek kaya hindi sila hinarang ng mga sekyu. Nag-pretend na magsaserve ng warrant of arrest laban sa isa sa mga empleyado ng nasabing jewelry store. Niwala naman po yung security guard at pagkasabi na magsaserve sila ng warrant of arrest ay kaagad inagaw yung baril ng isa sa mga security guard. Napag-alaman ding hindi ito ang unang beses na nilooban ng pawn shop. Nangyari rin po sa katanghaliang tapat yung nasabing insidente noong 2014 at dalawa pong, kung di tayo nagkakamali, dalawa pong security guard ang napatay at that time. Kagabi, natagpuan ng Coronadal Police ang PNP athletic uniforms na hinihinalang inabandona ng mga sospek sa gilid ng kalsada. Nagsasagawa na ng profiling ang PNP para matukoy sila. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na dating mga pulis ang ilan sa mga sospek. Inaalam din kung sila ang nasa likod ng panloloob sa pawn shop noong 2014. Nag-alok naman ng ₱250,000 si Coronadal City Mayor Bebot Ojena sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Accident-prone daw talaga ang lugar kung saan nasawi kahapon ang 15 sakay ng nadisgrasyang truck sa Negros Oriental. Ang ilan sa mga biktima,
magkakamag-anak pa. At live mula sa Gihulngan, Negros Oriental, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, nasa na ang bangkay ng mga biktima? Julius, sa ngayon nga ay nasa loob na ng mga kabaong ang bangkay ng 15 magkakabarangay na nasawi kahapon. Maya-maya, isabay-sabay silang iuuwi sa kanilang barangay sa bayan ng La Libertad. Nasawi ang mga biktima matapos ngang mahulog ang sinakyan lang cargo truck kahapon. Ang mga biktima maghahanap buhay lang sana, pero bangkay na silang iuuwi ng kanilang pamilya. Hindi magkamayaw ang mga residenteng ito sa Barangay Bulwang sa Mabinay, Negros Oriental kung sino ang unang tutulungan. Sa dami ng mga nagkalat na katawan, merong nakahandusay, may nadaganan na nagkapira-pirasong bahagi ng truck, at meron ding sumabit sa puno. Ang mga residente, hinalughog ang mga damuhan at puno sa pag-asang may makikitang survivors. Mula doon sa kalsada, nasa mahigit 40 metro ang lalim ng bangin na ito na pinaghulugan ng truck. Kaya naman ganito katindi ang pinsalang inabot nito. Yuping-yupi itong harapan hanggang doon sa likuran. At dahil wala itong bubong, literal na nagliparan o nagtalsikan ang mga sakay nito kahapon. Si Tatay Donato Amante, nanlumo na makita ang mga nagkalat na katawan. Nailigtas daw nila ang driver, pero may ilang wala na talaga silang nagawa. Sus, kaya naninggit ng driver nga. Sabi ng driver, tulungan niyo ako. Tinulungan namin ni Angat. Nagsikap din siyang makalabas, kaya hinila na namin. Humingi pa ng tulong yung isa, pero paano namin matutulungan? Ang bigat ng truck, hanggang namatay na lang siya. Ayon sa Mabinay Police, pawang mga negosyante ang sakay ng cargo truck. Papunta silang Banawan City para sana bumili ng mga ibebentang hayop. Pero mag-alas 2 ng hapon kahapon, pagdaan ng truck sa pakurba at pasulong na bahagi ng kalsada sa sitio Tubod, nawala ng kontrol ang driver. Wala talagang kunting nakita natin na sign ng skid mark. So ibig sabihin kung walang skid mark, so malakas yung takbo at saka tuloy-tuloy yung takbo, hindi na-apply na yung brake. Kasi sabi niya, base sa natin, sa laysay sa nawala ng preno. Kaya doon sa dulo, na-overshoot yung truck. Mayroon namang nakakita doon, 3, mabilis talaga. 15 ang patay, magkakabarangay sila at ang iba magkakamag-anak. Ang mga naulilang pamilya, napahagulgol na lang na makita ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya na lang ni Lola Alma Lienes, nasa kabaong ng kanyang bunso. Na dito man siya kamatay. Gusto ko akong anak kandigin takaos Ginoo. Samantala, 2 naman ang nagpapagaling pa, kabilang ang truck driver na si Antonio Toreno. Ayon sa Mabinay Police, accident-prone talaga ang lugar. Nakikipag-ugnayan na sila sa LGU at sa Department of Public Works and Highways para magawa ng paraan na maisaayos ang kalsada. Julius, kasong multiple homicide at multiple physical serious injuries ang kakaharapin ng driver ng truck na ngayon nga ay nasa ospital. Pero ayon sa mga naulilang kaanak ay pag-iisipan muna nila ang mga susunod na legal na hakbang, lalo't kabarangay nila ang driver at di rin maayos ang kondisyon niya ngayon. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Nahulog din sa bangin ng isa namang pickup truck sa Cayapa, Nueva Vizcaya. 3 metro ang lalim ng pinagbagsakan ng sasakyan sa Barangay Pangawan. Gamit ang lubid, nagtulong-tulong ang mga residente at rescuer para maiahon ng pick-up. Agad isinugod sa ospital ang 2 babaeng sakay nito. Nagtamo sila ng mga bali at sugat sa katawan. Lumalabas sa investigasyon na hindi natansya ng driver ang kurbada at pababang daan, kaya nagdire-diretso sa bangin. 60 saksak ang tinamo ng isang babae mula sa 2 lalaki sa Los Baños, Laguna. Sa kabila ng brutal na sinapit, nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Biyernes noong nakaraang linggo nang masapul sa CCTV ang babaeng ito na naglalakad sa Barangay San Antonio sa Los Baños, Laguna.
Palingalinga pa ang babae hanggang sa pumunta sa madilim na bukid. Sunod ay maaaninag na lang ang dalawang lalaki na tila hinihintay ang babae. Makalipas na ilang minuto ay makikita na ang babae na tumatakbo hanggang sa umandusay sa kalsada. Habang ang kausap niyang mga lalaki ay maaaninag na ring tumatakbo palayo. Pinagsasaksak na pala ng mga lalaki ang babae ng 60 beses sa katawan. Ilang motorista rin ang dumaan at tila iniwasan lamang ang babae. Dumating na lang isang ambulansya para i-rescue ang babae. Yun pong nangyari na pananaksak, nangyari po sa area ng Batong Malaki. Tapos po after niya masaksak, tumakbo po siya, naglakad hanggang sa area po ng Barangay San Antonio. Doon po siya tumigil hanggang sa napahiga na siya. Ayun po. At ito pong area naman natin, ito po yung area ng Barangay Maahas. Hindi pa natutunton ang mga suspect. Problema rin ang pagtukoy sa kanila dahil madilim, walang CCTV at hindi matao ang lugar. Matapos nga ang pananaksak, agad ding umalis ang dalawang lalaki at naglakad lamang dito sa bukid sa may UP Los Baños. Tila pamilyar sa lugar ang mga lalaki dahil alam nila ang mga lagusan kung saan sila tatakas. Sa kabila ng dami ng inabot na saksak, nakaligtas at nagpapagaling na sa ospital ang babae. Sa investigasyon ng Los Baños Police, dating karelasyon ng babae ang isa sa lalaking sumaksak sa kanya. Nakipagkita raw ang babae para kausapin ang dating karelasyon. Hindi raw malinaw ang dahilan kung bakit nauwi sa pananaksak ang insidente. Nagsampa na ng reklamong frustrated murder ang Los Baños Police laban sa dalawang lalaking suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Aabot sa 200,000 pisong halaga ng paninda ang natangay ng isang scammer mula sa Kakamine sa alok ng online sellers. Ang modus ng suspect mag-send ng mga pineking resibo o transaction slips para palabasing nagbayad na siya kahit hindi naman. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. May karapatan po kayong manahimik, may karapatan po kayong magkaroon ng sarili yung abogado. Kukuha lang sana ng mga pinamili at pinadeliver niya ang babaeng ito sa Las Piñas kagabi. Pero ang inakala niyang delivery, entrapment operation pala. So yung reklamo po sa inyo is regarding po sa mga binayad po ninyo na peking resibo. Ayon sa mga tauhan ng Manila Police Anti-Cybercrime Unit, modus ni alias Sofia na manloko ng mga online seller. Pinapakyaw ng suspect ang paninda ng seller. Pero pag oras na ng bayaran, magpapakita ang suspect ng pinekeng e-receipt para palabasin na nagbayad na siya. Ayon naman sa complainant na si Camille Arcibal, sinusuhulan pa ng suspect ang mga admin ng kanyang social media page para makalusot ang pangloloko. Lagi niyang binibigyan ng 500, 1,000, pang merienda. Kumbaga, sinobrang close niya yung mga admins ko. Para nga naman, pag nagbe-verify ng payment, ipinapasa lang sa akin, hindi ko na-check agad-agad. So, ship lang sila ng ship ng mga items. Oktubre pa raw nang simula ng suspect mambudol, kaya't umabot sa 200,000 pesos ang halaga ng mga nakuwang items. Sa sobrang tiwala nitong online seller, na pumapasok yung pera sa banking account nila, patuloy po yung pagpapadeliver dun sa mga inaakala niyang bayad na paninda niya ng mga imported goods. Huli na nang malaman ng complainant na niloloko pala siya ng buyer nang i-check ang kanyang account. Walang pumasok. Humingi na ako ng statement of account. Kahit piso, wala siyang binigay sa akin or wala talagang totoong pera. Ma'am Sofia, you're there pala, Ma'am Sofia. Kaya na mag-mine ulit ng suspect sa live selling, nagkasana ng entrapment ang mga pulis. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa media ang suspect. No comment po. Nasa kustodiya na ng mga pulis si alias Sofia na maharap sa reklamong swindling estafa in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 50 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Las Piñas. Halos 5 oras nilamon ng apoy ang kanilang mga bahay bago ito napula. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Makapal na usok mula sa sunog ang gumising sa mga residente ng Barangay Pilar Village sa Las Piñas City alas 8:30 kaninang umaga. Agad namang napasugod ang mga bumbero. Binutas nila ang pader na yan para mapasok ang residential area kung saan nagmumula ang apoy. Pero pahirapan ang pagresponde dahil sa mga pumuputok na kable ng kuryente.
Kaya ang ibang bumbero umakyat na sa bubong. Talikutan mo muna no? Sa baba! Kanya-kanya na ring buhat ng mga batya at balde ang mga residente para tumulong sa pag-apula ng apoy. Halos wala namang naisalbangin ng residente sa bilis ng paglaki ng apoy. Si Nanay Brenda, laptop ng anak at Biblia lang ang nadala. Wala po kaming tsinelas. Kung ano lang dala namin sa katawan, yun lang. Nakita na lang po namin, umaapoy na po yung sa dulong bahay po eh. Dito kami banda sa may bungad. Ang dami kong apo, kaya ibinaba ko na sila sa third floor para lumikas na po kami. Alauna na ng hapon ang tuluyang naapula ang sunog. Wala namang nasaktan, pero nasa 30 bahay ang natupok. Higit 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Aabot sa 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang mitsa ng apoy, pero posibleng dahil daw ito sa problema sa electrical wiring. Pansamantalang tumutuloy sa covered court ng barangay ang karamihan sa mga nasunugan. Bibigyan daw sila ng modular tents at ayuda ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Balik face mask ang mga residente sa Baguio City pero hindi dahil sa isang sakit. Nabalot kasi ng smog o magkahalong usok at fog ang lungsod na galing sa kaliwat kanang forest fire sa Benguet. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Muling sumiklab ang forest fire sa gubat na sakop ng Sitio Kabuyaw sa Barangay Poblasyon sa Tuba, Benguet. Ang sunog na yan nagsimula pa sa kabilang barangay ng Tabaan Sur. Pasado alas 9 kagabi nang lumaki ulit ang apoy at lumawak pa. Pahirapan ang pag-apula dahil masukal at matarik ang gubat. Sa tansya ng mga otoridad, nasa 20 ektarya na ng gubat ang nasunog. Kapag lumala pa raw ang forest fire, hihingi na sila ng tulong sa Office of Civil Defense para magpadala ng helicopter. Kasi yung area, ma'am, hindi po abot talaga ng fire truck dahil sa hirap ng kalsada. So, mano-mano po, mahirap talaga kasi kami gagawa ka pa ng mga fire break. Yun, tapos ang hirap doon, yung challenge is malakas po yung hangin doon sa Mount Kabuyaw, ma'am. Nangangamba naman ang mga residente at magsasaka malapit sa nasusunog na gubat na baka abutan sila ng forest fire. Natatakot din po, ma'am. Tsaka yung usok niya na pupunta kasi dito sa amin, malakas yung hangin. Kasi yung tanim, maiinitan pag masunog, wala na, mamamatay, ma'am. Maapektado po, ma'am. Para maiwasan ang lalong pagkalat ng apoy, hinikayat na rin ang mga residente na tumulong sa paggawa ng mga fire break tulad ng pagtanggal ng mga tuyong dahon at mga kahoy. Bukod sa Tuba, Benguet, sumiklab din ang sunog sa gubat sa Mount Camisong sa Itogon at Barangay Adonot sa Bukod kahapon. Rumesponde ang Philippine Air Force na gumamit ng heli bucket para kumuha ng tubig sa mga ilog. Inaalam pa ang sanhi ng forest fire habang patuloy ang pag-apula rito. Ang usok mula sa kabi-kabilang forest fire umabot na pati sa Baguio. Nabalot ng smog o pinaghalong fog at usok ang ilang lugar sa lungsod. Kaya ang mga residente nagsusuot na ng face mask bilang proteksyon. Sabi ko, bakit ang baho? Sabi ko, ano ba yun? Bakit naka-face mask? Mabaho. Ayon sa Baguio City Health Services Office, maaring doblehin ang suot na face mask. Kung may N95 mask, mas maigi, lalo't delikado raw sa kalusugan ang smog. It can really irritate our upper respiratory tract, so it can cause itchiness, sneezing, coughing, colds. Ayon sa Pag-asa, ang malakas na ihip ng hangin dahil sa amihan at ang easterlies na nagdudulot ng mainit na temperatura ay malaking epekto sa smog. Idagdag pa ang kawalan ng ulan nitong mga nagdaang buwan. Right now, hindi tayo nakakakita ng yung intense na yung thunderstorm, yung malalakas na pag-ulan. Kaya ito ang nararamdaman natin ngayon, yung mga mainit na temperatura, malakas na hangin, and then yan nga nagkukos ng forest fire natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 43 Chinese at isang Vietnamese POGO worker ang pinadeport ngayong araw. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport ay kalimang batch ng POGO workers na pinabalik sa kanilang mga bansa. Kabilang sila sa daang-daang inaresto sa raid sa isang gusali sa Pasay noong Oktubre. Tumagal ng 4 na buwan ang deportation dahil kulang sila sa mga dokumento, kabilang na ang passports. Bukod sa paglabag sa immigration laws, kinasuhan din sila ng physical injuries at mga reklamong may kaugnayan sa cybercrime.
Inaasikaso na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang pagbawi sa gusaling ginamit ng mga POGO worker. We're looking at kung manalo yung kaso natin, at least maggamit itong mga buildings na ito and even yung mga sasakyan ng gobyerno para sa serbisyo para sa publiko. Pwedeng gawing isang safe house ito o halfway house ng mga nire-rescue ng DSWD. Final na ang sentensya ng korte na 16 na taong pagkakakulong sa sospek sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Pero hindi kontento dyan ang pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Kinatigan ng Kuwaiti Appellate Court ang hatol na guilty ng juvenile court sa sospek sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Sustained yung ruling finding the accused guilty of the crimes of murder and driving without a license. Si Ranara ang domestic helper sa Kuwait na ginahasa, pinatay at sinunog ng 17-year-old na anak ng kanyang employer noong January 2023. Natagpuan sa gitna ng disyerto ang bangkay ng 35-year-old na Pinay na napag-alamang nabuntis pala ng sospek. Sa final decision ng korte, 16 na taong makukulong ang akusado, 15 taon para sa kasong murder at 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ang pamilya ni Julie B. masaya sa desisyon ng korte, pero kulang pa raw ang ipinataw na sentensya. Mixed emotion pa rin na masaya na malungkot. We want na mas mahaba pa. Mas mataas pa na hatol, kaso like they said na minor daw po wala tayong magagawa, even na gusto natin mapataas, wala tayong magagawa. Bukod dyan, nilalakad na rin daw ng pamilya ang pagsasampa ng reklamo sa ama ng suspect na siyang employer ni Ranara para makasingil ng danyos. Help them in filing the civil action for damages and we will have at least a 10 to 14-day period to prepare for this. Magugunitang dahil sa krimen, muling inaaral ang bilateral labor agreement ng Pilipinas at Kuwait para maproteksyonan ang mga OFW sa naturang Gulf country. Nanindigan naman ng DMW na mananatili ang deployment ban sa Kuwait hanggat hindi pa tapos ang pag-uusap. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naniniwala si Senadora Risa Ontiveros na malabong lumusot sa Senado ang economic charter change. Ang ilang grupo naman na nagrally, duda raw sa layunin ng Chacha. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Idinaan sa rally ng iba't ibang grupo at sektor ang pagtutol sa isinusulong na charter change o Chacha. Bitbit ng placards at banners, naglakad sila mula Anda Circle sa Tondo hanggang Plaza Roma sa Intramuros. Sumama rin sa pagkilos ang ilang labor groups at mga kinatawan ng iba't ibang simbahan. Huwag po nating hayaang baguhin ang ating saligang batas ng ating mga mambabatas na walang tamang konsultasyon, walang tamang edukasyon at walang transparency sa kanilang mga balak at hangarin. Nauna nang nilinaw ng mga mambabatas na nagsusulong ng Chacha na ilang economic provisions lamang ng 1987 Constitution ang gusto nilang baguhin. Pero duda ng simbahang Katolika at ilan pang grupo, baka pambungad lamang ang economic Chacha para galawin ang ibang probisyon nito. Kapag binuksan mo ang konstitusyon, nako, wala na. Bukas yan. Ibig sabihin, any parts of the Constitution ay pwedeng pag-usapan at pwedeng tingnan muli at maaaring baguhin. Ganyan din ang sentimiento ng grupong Akbayan. Kayang anumang forma ng Chacha na yan, baka Trojan horse. Hindi mo alam, papapasukin mo sa bahay mo, tapos yun na pala, ninakaw na lahat ng ari-arian mo. Sumama rin sa rally si Senator Risa Ontiveros. Tinabla ng senadora ang balitang makakalusot kaagad ang Resolution of Both Houses o RBH 6 na sinimulan na ang pagdinig sa Senado. 18 sa 24 na senador ang kailangang pumabor sa RBH 6 para lumusot sa Senado. Duda ako na accurate yon at mas accurate sabihin na may fighting chance tayong makabuo ng 7 namin kasama si Senate Minority Leader Coco Pimentel na boboto ng no sa RBH 6. Bukod sa pagtutol sa Chacha, nananawagan din sa Commission on Elections sa mga ralista na huwag kilalanin ng signature forms para sa People's Initiative.
Yan ay kahit pa suspendido na ngayon ang lahat ng proceedings na may kaugnayan sa PI. Hindi natin matiyak kung ano kalakas ang, if I may say, quotation mark, ang underground works na maaaring mangyari at baka bigyan nila ng halaga yung tinatawag nating Peking People's Initiative. Masusundan pa ang rally kontra Chacha kasabay na ika-38 taong paggunita ng EDSA People Power Revolution sa darating na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, ilang mambabatas binatikos si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagtatago sa gitna ng mga akusasyon laban sa kanya. COMELEC may napili ng automated elections provider sa 2025 elections. At suspect sa pambubugbog sa isang Pinay sa New York noong 2021, sinintensyahan na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Natawa ang ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw feelingero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman... Yan ang sagot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa inilabas na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Dito itinanggi ng pastor ang mga aligasyong nanggahasa at nang abuso siya ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod dito, iginiit ng pastor na may sabwata ng Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation ng Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipadukot at patayin si Kibuloy. Pero kung si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tatanungin, malinaw na pambabastos na raw sa batas at mga opisyal ng Pilipinas ang mga pahayag ni Kibuloy. He's a pastor. He commands a strong good number of people around the world. He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's injuring the political system that we have in place. He's disrespecting the authorities. And I think that he'll be made accountable in that at the right time. Si House Speaker Martin Romualdez, nauna nang sinabi kagabi na walang basihan ang mga paratang ni Kibuloy. Inililihis lang daw nito ang atensyon mula sa mga mas seryosong usaping legal. Dagdag naman ni Congressman Asidre, walang nakaaangat sa batas kahit pa man si Pastor Kibuloy. I don't think being an appointed son of God puts you above the law. And I'm sure no one is above the law. Kaya naman desidido ang mga mambabatas na obligahin ng pastor na dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay pa rin ito ng mga posibleng paglabag ng network kasunod ng maling pahayag ng ilang host tungkol sa travel expenses ng House Speaker. Sa March 12, gaganapin ang hearing ng Legislative Franchises Committee at kung hindi pa rin dadalo, mapipilitan na raw ang mga mambabatas na ipakontempt ang self-appointed Son of God. We will implement the law. If he does not appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the questions and issues raised against him. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tali pa rin ang kamay ng Department of Foreign Affairs kung paano maiuwi ang 17 Pinoy na hawak ng Houthi sa Red Sea. Ang ibang Pinoy naman na naipit sa gera sa Gaza, nakauwi na.
Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Matapos ang 4 na buwang pagkakaipit sa Israel-Hamas war, nakauwi na sa Pilipinas ang 14 na Pinoy na nirescue sa Gaza. Sila ang huling batch ng mga kababayan nating sinaklolohan doon. Sa kabuuan, 136 sa 137 na Pinoy sa Gaza na ang narepatriate. May natanggap silang financial assistance mula sa Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Kompleto na ang repatriation, successful repatriation. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kusang loob ang pagpapaiwan ng Pinoy na isang madre na Missionaries of Charity. Humingi lang siya ng mga pag-arasal o prayers galing sa Filipino people kasi syempre yan ang kanyang mission. Nakabantay raw ang embahada sa Amman, Jordan at Cairo, Egypt sa lagay ng madre. Sakali magdesisyon siyang umuwi, gagawan ito ng paraan. Sa ngayon, wala na ring hawak na Filipino hostage ang mga Hamas. Wala namang katiyakan kung kailan makakauwi ang 17 tripulanteng Pinoy na bihag ng rebeldeng Houthi sa Yemen. Sa kabila nito, pagitiyak ng DFA. Mahusay naman kalagayan nila. So far, alam namin buhay pa sila. Nobyembre nang salakayin ng grupo ang cargo ship sa Red Sea bilang ganti raw sa Amerika na kaalyado ng Israel. Ang Israel ay nasa gitna ng giyera ngayon sa Hamas na kakampi naman ng Houthi. Sa ngayon, aminado ang DFA na wala pa silang solusyon. Naghahanap naman daw sila ng paraan para magkaroon ng regular na contact sa mga tripulante doon. Malapit nang makauwi ang 10 sa 17 Pinoy seafarers na sakay pa rin ng kinubkob na Iranian Navy noong Enero. Paglilinaw pa ng DFA, kahit kinubkob ang St. Nicholas oil tanker, di ito pang-hostage. Ang nangyari po, ito ay legal seizure according to the Iranian authorities ng kanilang barko ayon sa isang Iranian court order. So in other words, ang trato sa kanila, hindi hostages. Parang empleyado pa rin ng agency. Kaya ngayon, tinatapos na lang ang kontrata ng 10 bago pa uwiin ng Pilipinas. Hinahanapan lang din daw nila ng kapalit ang mga Pinoy na bababa sa barko sa susunod na buwan. Tinitiyak natin na meron silang substitute. Yun ang kailangan according to international rules. May substitute at ang sinasabi natin sa agency, huwag Pilipino. February 4 nang magbalik bansa ang isa sa mga Pinoy sa St. Nicholas oil tanker. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sinintensyahan ng 15 taong pagkakakulong ang lalaking nambugbog sa isang Pinay na senior citizen sa New York sa Amerika. Guilty si Brandon Elliott para sa tigisang count ng assault in the first degree as a hate crime at criminal possession of a weapon in the third degree. Yan ay dahil sa pananakit niya sa Pilipinang si Vilma Carey, 65 years old. Marso noong 2021 na makunan sa CCTV si Carey habang naglalakad nang bigla siyang pagtatadyakan at suntukin ni Elliott. Makailang beses siyang sinipa sa ulo habang nagmumura at sumisigaw si Elliott ng "You don't belong here." Sa parehong taon, nadakip ang suspect. Napag-alamang homeless siya noong panahong yon matapos pansamantalang makalaya dahil naman sa pagpaslang sa kanyang sariling ina. Aksidente raw na nahulog sa gusali ang isang OFW na namatay sa Malaysia. Pero duda riyan ang pamilya ng Pinay dahil may pasaraw sa leeg ang ating kababayan. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Sa report ng Malaysian Police, February 6 nang mahulog mula sa balkonahe ng tinutuluyang kondo sa Johor Bahru, Malaysia, ang 30 anyos na Pinay domestic helper na si Cristil Ledesma. Pero duda ang pamilya ni Cristil na aksidente ang nangyari. Kwento ng pamilya, isang araw bagong insidente, nakausap pa nila si Cristil at tila nagkakaproblema sa mga Malaysian nitong amo. Parang humingi siya ng tawad sa amo niya na babae. Nabigyan pa siya ulit ng another chance na makapagtrabaho. Eksaktong 1 linggo pa lang naninilbihan ng Pinay sa poder na mag-asawang Malaysian nang mangyari ang insidente. Pero base sa salaysay ng amo ni Cristil sa mga pulis, narinig lang daw nila si Cristil na nagsisisigaw at bigla na lang nahulog. Nabanggit din daw ng Pinay sa babaeng employer na namimiss na nito ang anak sa Pilipinas. Unang nagtrabaho si Cristil sa Singapore noong December 30. Matapos ang 1 buwan, tumawid siya pa Malaysia dahil pinatalsik siya ng kanyang Singaporean employer.
Sa autopsy report na eksklusibong nakuha ng News 5, nakasaad na ang ikinamatay ng biktima ay multiple injuries consistent with fall from height. Pero hindi tiwala dyan ang pamilya Ledesma. Kasi isang linggo lang siya doon, hindi ako maniwala na nahulog siya ron. May ginawa ng biktima. Kasi ano pong gusto nyo ngayon? May mga patak kasi sa leeg. Sa mukha niya, sir, parang makita mo na sinasakta siya eh. Ang tinutukoy ng kapatid ni Cristil ang pasa niya sa leeg nang dalhin siya sa ospital. Handa naman ang Overseas Workers Welfare Administration at ang Department of Migrant Workers na tulungan ng pamilya Ledesma sa hiling na re-investigation sa pagkamatay ni Cristil. Hindi na rin daw aabuti ng isang linggo bago may uwi ang labi ng Pinay sa Iloilo. We have assured the family that there will be no stone left unturned para dito kasi maraming maraming detalye yung case na parang talagang merits an investigation na mas malalim. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ratsada na tayo ng mga showbiz balita ngayong Huwebes. Fellow Swifties, hindi dahil sa kulang na investor o malaking stadium o kaya naman mahinang tech requirement ang dahilan kaya walang Philippine stop ang The Eras Tour ni Taylor Swift. Sa report ng The Straits Times, sinabi ng Singapore Tourism Board na sinuportahan nila ang concert ni Tay-Tay sa isang grant. Sabi rin sa ulat na pag-alaman ni Thai Prime Minister Srettha Thavisin sa concert promoter na Anschutz Entertainment Group or AEG na nag-offer ng aabot sa $3 million or mahigit 167 million pesos na subsidy ang Singapore government. Kapalit naman ito, hindi na magpa-perform sa iba pang Southeast Asian countries si Taylor. Sa March 2 hanggang March 9 na ang Singapore leg ng The Eras Tour. Ang atin namang Pinoy Pride Jescom Films at MQuest Ventures award-winning movie na Gombursa mapapanood na rin po sa marami pang sinihan sa Amerika at United Arab Emirates. Matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng pelikula sa Manila International Film Fest sa Hollywood, nakatakda naman itong i-release sa 29 pang sinihan sa US. Bukas showing na ang Gombursa sa mga sinihan sa ilang lugar doon, kabilang sa California, New Jersey, Virginia, Hawaii, Texas, Nevada, Guam at Saipan. Sa February 29 naman po ipapalabas ang Gombursa sa mga sinihan sa UAE. Kaway-kaway naman para sa mga Philo Ones. All set na kasi for release ang much-awaited new mini-album ng K-pop supergroup na Twice. Sa social media ng JYP Entertainment, inilabas na nila ang patikim ng Twice sa kanilang bagong kantang One Spark. Sa teaser, ipinakita tila kumakapit sa isa't isa ang ating OT9. Bukod dyan, may pasilip din ang grupo sa music video ng kanilang kanta. Dito, kitang niyayakap ng iba pang Twice members ang umiiyak na si Taeyeon. Abangan bukas ang kanilang One Spark music video at ang buo nilang mini-album na With You. Susunod, dating Vice President Leni Robredo hinihikayat daw na tumakbo sa pagka-senador. COMELEC may napili ng automated elections provider sa 2025 elections. At isang pamilyang sakay ng motorsiklo sa Isabela na hit and run, sanggol, patay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Napili na ng COMELEC na maging automated election provider ang Miro Systems ng South Korea para sa 2025 midterm elections. Pero may mga kailangan para bantayan dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Unanimous ang boto ng Commission on Elections Anbank sa pagpili ng Miru Systems Company Limited Incorporated bilang automated election provider sa 2025 elections. Ang kumpanyang yan ang inirekomenda ng Special Bids and Awards Committee na gawaran ng kontrata para sa 2025 elections. Napili raw ito ng COMELEC dahil nasunod ang kanilang terms of reference o yung mga hiling na features para sa automated counting machines o ACM. Ibig sabihin, ang makina ay ginawa base sa kung ano ang kagustuhan ng COMELEC, hindi kung ano yung kagustuhan ng supplier. Kahapon, personal na ipinakita sa COMELEC Anbank ang end-to-end technology demonstration ng ACM prototypes na gawa ng Miru. Binusisi ang features ng makina. At sa pagbibigay sa kanila ng kontrata, gagawin na yan ng Miru katuwang ang 3 pang kumpanya. Higit 17 billion pesos ang halaga ng kontrata. Nakatipid daw ang COMELEC ng 800 million pesos sa mababang offer na ito ng Miru. Inaasang i-deliver ng Miru ang 110,000 na ACM at higit 104,000 ballot boxes. Pati na ang higit 2,000 consolidation and canvassing system o yung CCS servers kasama ang laptops at printers. Gayon din ang printer at papel para sa higit 73 million na balota at verification sa mga ito. Mananatili namang nakabantay ang COMELEC sa pagbuo ng Miru sa mga ito, lalo na sa ACM. Madami po kasi dyan kung ano yung pinakita sa demo, maayos. Pero nung dinideliver na iba. So gusto naman natin kung ano nakita natin sa demo na maayos at pagkatapos mga konting adjustment na dapat nilang i-adjust o ayusin, ay nakikita natin. Pero paglilinaw ng komisyon, ang National Printing Office pa rin na mangunguna sa pag-iimprenta. Pero sa Miru kukunin ang ibang gamit gaya ng papel. Nagpasalamat ang Miru System sa COMELEC sa pag-award sa kanila ng kontrata. Proud daw sila sa naipakitang serbisyo para sa COMELEC. Desidido rin daw silang magbigay ng dekalidad na serbisyo sa COMELEC habang nakamonitor ang komisyon sa kanilang produksyon. Nakatakda naman maglabas ng notice to proceed at saka didiretso sa contract negotiation ang COMELEC sa mga susunod na buwan. Diyan mas lilinawin ang requirements ng komisyon alinsunod sa kontrata. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hindi raw isinasara ni dating Vice President Leni Robredo ang posibilidad na tumakbo siya bilang senador sa 2025. Ang partido naman niyang Liberal Party may 3 na raw pambato sa senatorial race sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Higit 1 taon bago ang midterm elections, kinukumbinsi na ng Partido Liberal si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa Senado sa 2025. Kinumpirma yan ng tagapagsalita ng partido na si dating Senador Laila de Lima sa forum ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate, and maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Leni leading the pack. Sa ngayon, may 3 kandidato nang kinumpirma si De Lima na magiging bahagi ng initial senatorial slate ng Partido Liberal sa 2025. Sila ay sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at human rights lawyer and advocate Chel Jokno. Wala pang pahayag ang 3 kaugnay ng pagsabak muli nila sa senatorial race. Sa panig naman ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa anumang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga alyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Sakaling tumakbo nga si Robredo sa Senado sa susunod na taon, may napipisil na kayang frontrunner ang Liberal Party. We have not seen an alternative. We don't know the situation in 2025 and also in 2028. Who is that alternative? Maybe it's another strong man, but it should be the different kind of a strong man, more really into transformational type of governance. Natanong din si De Lima kung may plano siyang tumakbo sa 2025 ngayong nakalaya na siya matapos ang 7 taon. Pero sa ngayon, kontento daw muna si De Lima bilang tagapagsalita ng Liberal Party. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I had no resources, and I'm still really trying to reinforce whatever support I have. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isinusulong sa Senado na mas lagyan ng pangil ang batas laban sa mga scammer.
Sa ilalim ng panukalang Anti-Financial Account Scamming Act, partikular na poprotektahan ang financial system ng Pilipinas. Dapat din daw magkaroon ng responsibilidad ang mga bank institution at service providers sa pagsigurong protektado ang account ng kanilang mga kliyente. Ang mga mapapatunayang scammer, balak pagbultahin ng kalahating milyong piso at habang buhay na pagkakakulong. Sakaling maging ganyang kabigat ang parusa, posibleng susi na ito para matuldukan ang aabot sa 18 biktima ng financial cybercrime mula Enero hanggang Agosto noong nakaraang taon. 155 million pesos ang kabuang halaga ng perang na scam sa panahong yan. Kabilang na dyan ang mga online selling scam, investment scam at mga tech scam. Nagpayag naman ng suporta ang ilang senador sa panukala ni Senator Mark Villar. Ang pinaghihirapan ng ating mga kapwa Pilipino na para sana sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ay ninanakaw lamang ng mga scammers. These are heinous crimes against our people, Mr. President, and it is upon us to ensure that they will be put to a stop. What's up mga kapatid? Hindi makakalaro si LeBron James sa susunod na laro nila kontra Golden State Warriors dahil sa isang ankle injury. Nabanggit na ni James nung All-Star Game na kukuha siya ng additional treatment pagkatapos ng All-Star break. Hindi din sigurado kung makakalaro ang all-time scoring leader sa mga laban nila kontra San Antonio Spurs and Phoenix Suns. Kakailanganin mag-step up ni Anthony Davis at iba pang Lakers para ma-fill ang void na iiwan muna ni James habang nagre-recover siya. Sa volleyball action, game day sa PVL ngayon at tuloy-tuloy ang bakbakan at hampasan sa PhilOil Eco Oil Center. At live mula sa San Juan, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Mikey, natakasan ng PLDT high-speed hitters ang mainit na first set ng Galleries Tower High Risers sa unang laban ng Premier Volleyball League dito sa PhilOil Center sa San Juan. Sa unang set pa lang, nagpakawala na ng 15 kills ang High Risers. Pero pagdating sa next two set, uminit ang laro ni Phil-Canadian hitter na si Savannah Davison para sa PLDT. Kumabada si Davidson ng 19 points para mabuhat ang high-speed hitters sa panalo. Final score 25-22, 25-6 at 25-9. Para naman sa second matchup, high-flying action ang ipinakita ng Choco Mucho Flying Titans kontra sa Next-led Chameleons. Sa kabila ng pagbabalik ni Ivy Laxina galing sa iniindang knee injury para sa next leg, natapos ng Flying Titans ang laban sa 3-set sweep. Final score 25-12, 25-22 at 25-18. Mikey, magpapatuloy ang PVL action sa Saturday naman. Unang maglalaban ng Cherry Tigo Crossovers kontra sa Strong Group Athletics ng alas 2 ng hapon. Susunod naman ang laban ng Signal HD Spikers kontra sa Akari Chargers alas 4 naman ng hapon. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. At first game mamaya ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. At syempre, gusto nila ng magandang panimula. Makakatapat ang mga pambato natin si Duncan Reed at ang home team mamaya sa Xuan-Wan Stadium sa Hong Kong. Pagkatapos ng historic finish sa nakaraang Asian Games, ito ang unang laro sa mahabang proseso para makapag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon kay Dwight Ramos, mas malaki ang lineup ngayon ng Gilas kumpara sa mga nakaraan at susubukan nila ito gamitin to their advantage. Hindi rin nga lang makakalaro muna dahil sa injury si Junmar Fajardo at AJ Edu, pero yan ang mga malalaking big man ng koponan kasama sina Carl Tamayo. Magandang confidence-boosting win to mamaya kung sakali para may mabuong momentum ang bagong kupunan natin. Pero wag muna kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, mga e-bike, pedicab at tricycle, bawal na ring dumaan sa highway sa San Mateo, Rizal. And sa busway, anong point kung lalabag naman? At kabayo lumubog sa sinkhole sa Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Naghihigpit na rin ang ilang LGU sa Metro Manila sa pagdaan ng mga e-bike sa National Highway. Sa San Mateo, Rizal naman, 50 ang nahuling lumabag. Nasa frontline ng balita niyan, si JC Cosico.
Kabibili lang ni Roda Santos ng e-trike noong isang linggo sa halagang 38,000 pesos. Malaking tulong daw ito sa paghatid sundo ng anak sa eskwelahan. Para mas makatipid sana sa pamasahe kasi ang service ngayon magkano na. Una-una, pag nag-tricycle ka, pagka diretso dun sa amin, 70 pesos. Kung back and forth, 140 ka na kaagad. Samantalang ito, walang gasolina. Yun nga lang, bawal na silang dumaan sa mga national highway dito sa San Mateo, Rizal, simula ngayong Pebrero. Pati ang mga pedicab at tricycle. Alinsunod yan sa DALG memo noong Disyembre na nagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national highway. Paano naman yung mga ruta na katulad niyan, yung mga pupunta ka sa fast food, pupunta ka sa grocery, nasa main road sila eh. Sana i-consider naman lalo na sa mga senior citizen, may PWD, nahihirapan sila. May 14 na kalsada naman daw silang pwedeng daanan para makatawid sa National Road ng General Luna Avenue. Makakarating ka rin naman eh. You just probably have to go on a longer route, pero you will still reach your final destination safely. Bukod sa mga e-bike, abala rin ang bagong ordinansa sa mga tricycle driver dahil mas mapapalayo sila. Wala kaming madampot din na pasahero dahil yung mga looban na dadaanan namin ay may mga nagkalat na terminal ng colorum. Kukonsumo kami ng gasolina dahil malayo. Pinakamaganda niyan, bago nila ipatupad yan, magdagdag sila ng kalsadang dadaanan. Paliwanag ng San Mateo LGU, dumami ang mga aksidente sa lungsod na kinasangkutan ng mga e-bike, e-trike at tricycle kaya sila naghigpit. Paraan din daw ito para mapagaan ang trapiko sa lugar. 2,500 pesos ang multa sa una't ikalawang paglabag, habang pwedeng makansela ang prangkisa ng mga tricycle drivers sa ikatlong beses. February 5 nang simula ng San Mateo LGU ang paghihigpit sa mga tricycle, pedicab at e-bike sa National Highway. Ngayon, umabot na sa halos 50 ang nasampulan. May kaparehong patakaran din ang Taguig City para sa mga e-trike. Bawal silang dumaan sa mga national road tulad ng C6, C5 at Kalayaan Avenue, maliban na lang kung tatawid lang. May karampatang parusa ang mga magpapasaway na e-trike driver. Pero kung ano yan ay hindi nabanggit sa kanilang anunsyo. Tumanggi rin ang magpaunlak ng panayam ang Taguig LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosecon, News 5. Sa Manhattan, New York City naman, sumalakay ang dalawang kabataan sa isang luxury store. Tinutukan nila ng baril ang bantay at isa-isang tinangay ang mga mamahaling bag. Sa pagmamadali, madapa-dapa pa ang isa sa kanila sa dami ng bitbit. Tinatayang mahigit $50,000 o 2.7 million pesos ang nakulimbat ng mga magnanakaw. Tinutugis pa sila. Itinaas sa red alert ang 3 malalaking ospital sa South Korea dahil sa kakulangan ng mga doktor. Kasunod ito ng mass resignation ng libo-libong doktor doon. Ayon sa kanilang health ministry, mahigit 9,000 na ang nag-resign. Bukod pa ito sa 8,000 doktor na di na pumapasok sa mga ospital. Nag-ugat ang protesta sa plano ng South Korean government na dagdagan pa ang mga medical students sa bansa. Pero giit ang mga nagpoprotesta, ang health system ang kailangang ayusin at hindi ang dami ng mga doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Lumubog sa sinkhole sa Amerika sa ang puting kabayo na si Lucky. Nagtulong-tulong ang mga bumbero para mahugot ito mula sa maputik na uka hanggang dibdib ang nakalubog sa kabayo. Kinailangan ang lakas sa mahigit 60 rescuer lalo't kasing bigat ng 7 tao si Lucky. 3 oras siyang natrap bago nasagip. Agad siyang pinaliguan at pinakain ng mga rescuer. Hindi naman malinaw kung paanong nahulog sa sinkhole ang kabayo. Madalas na pag-ulan sa California ang dahilan, kaya maputik at malambot ang lupa. Susunod, liquidating officer ng Naga City, Cebu, ibinulsa umano ang mahigit 11 milyong piso. At eroplano biglang nag-emergency landing dahil sa sumabog na power bank. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Arestado ang isang
empleyado ng Naga City sa Cebu dahil umano sa pagbubulsa ng milyong-milyong pisong kita ng LGU na dapat ay idideposito niya sa bangko. Ang pera, pinambakasyon daw ng empleyado. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kung dati puro travel abroad at puro pusta sa casino, sa kulungan ang bagsak ngayon ng 44 anyos na government employee na yan sa Naga City. Siya si Jacit Christy Rivera, liquidating officer ng lungsod at akusado sa pagnanakaw mula sa kaba ng bayan. Ayon sa city government, bilang liquidating officer, kay Rivera dumaraan ang mga nakokolektang buwis ng lungsod. Si Rivera rin ang inaatasang magdeposit ng pera sa bangko. There are several collectors. They are going to remit that to the office of the treasurer. And this personnel is the one in charge receiving that. They record it and then they are going to deposit it on the bank. So what happened is the amount received or the amount collected and remitted is not the same as in the amount of what is deposited. Sa 2023 report naman ng Commission on Audit, nadiskubreng halos 11 milyong pisong kita ng lungsod ang nawawala. Naginala naman ang mga katrabaho ni Rivera na dati raw ay simple mamuhay, pero ngayon ay dumalas ang pagbabakasyon. Sa investigasyon ng mga pulis at lokal na pamahalaan ng Naga, nabisto na kada kubra ng suspect, kukupit daw muna si Rivera ng 100 hanggang 200,000 piso bago i-deposit ang koleksyon sa bangko. At dahil 6 na taon ng empleyado ng lungsod si Rivera, di raw malabong may iba pang pera na nakulimbat ang suspect. Inihahanda na rin ang kasong isasampa sa suspect. For now po, nirelease natin kasi as per local government unit, magre-regular finding na lang po sa sir. The initial na nila sir is malversation of public funds sir. So as of now sir, ongoing pa naman yung audit ng COA sir para ma-backtrack nila yung mga previous year pa kung magkano talaga yung nakuha ng suspect natin sir. Tumanggi na magsalita sa News 5 si Rivera. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan kung paano hihigpitan pa ang kanilang sistema para maiwasan ang naturang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Ang problema, matinding traffic sa EDSA. Ang isa sa mga solusyon dyan, EDSA Busway, na dinaraanan naman ng mga pasaway na motorista kaya ang ending, traffic pa rin. Kung ganyan pala, anong point? Sa dami ng mga motoristang dumaraan sa EDSA araw-araw, siksik-liglig ang buong kalsada. Mula mga pribado mga sasakyan, mga bus, pati nga mga motorsiklo. Agawan sa corona kung sino ang hari ng EDSA. Kaya naman ang resulta, dekada-dekada ng problema ng trapiko sa Metro Manila. Ang dami namang pwedeng ipagmalaki sa Metro Manila. Pero sa buhol-buhol na trapiko pa tayo nangunguna. Ayon sa TomTom Traffic Index, halos 20 minuto ang usad ng mga sasakyan sa 10 kilometrong kalsada dito sa Metro Manila. 10 kilometro na dapat sana ay segundo lang ang tatakbo. Ang dami-dami na mga inimplement na polisiya ng mga otoridad para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kinaganda. So, anong point? Malaki ang potensyal ng EDSA Busway na inilunsad noong 2020. Layo nitong mapabuti ang daloy ng trapiko sa EDSA, mapagaan ang pagbiyahe ng mga pasahero at mapabuti ang kalidad ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila. The goal there is to transport the mass majority of the people na mas maraming tao yung pwede nating maisakay sa isang biyahe compared to, let's say, sa private vehicle. Maximum you can go 3, 4, sabihin natin 5 on an SUV. On a 7-seater, 7. Pero sa bus kasi, itong bus carousel natin, you can transport more than 30 or even 40 people at a time. Pero ang naobserbahan ng aming team, parang nawala ng point ang maganda sanang sistema ng EDSA Busway dahil na rin sa mga matitigas na ulong mga motorista. Etong ebidensya. Pero hindi naman kayo pumasok. Ano pong nangyari? Pumertik lang ako sa gate, ma'am. Pag pumertik ko, pumasok na ako sa lane ko. Hindi naman dumaritso, marurot doon. Pero alam niyong bawal yun doon pag pumasok, sir? Sir, alam ko naman, sir. Pumertik lang ko sa jeep, sir. Kasi bagal na yung takbo eh. Tapos bumalik na ako. Hulihin nila sana ang pumapasok ng baril, hulihin nila. Ay, naku naman. The serve.
May iba namang akala yatang may bisa ang palusot. Kuya, ano po nangyari? Bakit po kayo pumasok sa yellow lane? Nagmamadali na po si sir, ma'am. Malilit na po. Pero alam ni sir na bawal. Apo, alam ko. As regard to the schedule naman, meron tayong shifting schedule niyan. Like in the case of Special Operations Group or the SOG, meron po tayong 6 to 2, then meron tayong 1 p.m. to 9 p.m. in the evening. As I said, yung bus carousel, ang implementation niyan is talagang all throughout the day. 24/7 yan dapat eh. Pero sa pagmamanman namin, kitang-kita na bandang alas 5 ng hapon, sunod-sunod ang mga motoristang dumaraan sa busway. Kasi naman pala, walang bantay. Asa na kayo mga sir? May iba namang exempted daw sa busway. Those vehicles or personnel that are authorized are only one, the President, the Vice President, the Senate President, the Speaker, and of course the Chief Justice. Top 5 lang yan eh. And aside from that, ang pwede pa dyan are the emergency vehicles. Naalala nyo ba ang viral na TikTok video na ito? Huling-huli ang pagkakaipit ng mga feeling VIP sa busway. Isa pang The Serve. Isa pa, anong point kung bakit tila nagkukumpulan ang mga MMDA enforcer sa iisang lugar? Hindi ba dapat may mga nakatoka na sa iba't ibang entry and exit point? Mga sir, anong point? Once nakita po sila nakakumpol, they could be subjected to be summoned by the office. Kasi nga po, yan yung iniwasan natin eh. We have to enforce everything. Sinasabi ko, lalatag tayo ng maayos, we have to distribute our men, pero kung makikitaan kayo na nakakumpul kayo dyan, it defies the purpose of everything. Direct naman ng MMDA na higit lalo nilang ipapatupad ang batas trapiko sa EDSA busway. Aasahan po namin yan ha. Solusyonan na po natin ito para hindi na maging kahiya-hiya at kaawa-awa ang kalagayan ng ating mga commuter. Dahil kung mananatili tayong babagal-bagal, anong point? Naglabas ng 2 alert list orders ang Department of Justice laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, lalong malilimitahan ang kilos ni Teves dahil sa naturang alert list. Sa ilalim nito, inaatasan ng lahat ng immigration officer na agad ipagbigay alam sa PNP at NBI ang bawat impormasyon at kilos ni Teves. Inilabas ang alert list order kasunod ng warrant of arrest laban kay Teves kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hinihiling din ng DOJ sa Interpol na isama sa red notice list si Teves para pwede siyang arestuhin agad ng otoridad sa ibang bansa. Sa huling impormasyon ng Pilipinas, nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Biglang sumabog ang isang power bank o portable charger sa loob ng eroplano habang nasa ere. Sa cellphone video na ito, kita ang usok sa unahang bahagi ng cabin. Agad namang inabisuhan ng crew ang piloto. Dito na sila nagdesisyong mag-emergency landing sa Hong Kong. Galing ang Royal Air Philippines Flight RW602 sa Katiklan at papunta sa Shanghai, China. Wala naman nasaktan sa insidente pero 3 oras na delay ang flight. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog ng power bank na dala ng pasahero. Base sa listahan ng Office of the Transport Security, pwede sa hand carry bag sa mga power bank. Pero depende sa airline kung gaano kalaki ang pinapayagan nila. Mahigpit na pinagbabawal naman ito sa check-in luggage. Ang power bank ay karaniwang gawa sa lithium-ion batteries na maaaring sumabog kapag tumaas ang temperatura. Hindi na itutuloy ng ABS-CBN ang pagbebenta ng Sky Cable sa PLDT. Sa pahayag ng PLDT, sinabi nitong nagkasundo pareho ang 2 kampo na hindi na ituloy ang Sky Cable transaction. Sa kabila niyan, ayon sa ABS-CBN, magpapatuloy ang cable TV service ng Sky Cable. Mananatili rin ang subscription ng mga customer. Hindi naman daw apektado ang internet broadband service ng Sky Fiber. Wala pang binibigay na paliwanag ang PLDT at ABS-CBN kung bakit hindi natuloy ang kasunduan. Mga kapatid, sa ilang linggo lang, balik aksyon na ang PBA at magbubukas ang panibagong conference. Feb 28 ang simula ng Philippine Cup ng 48th season ng Premier Basketball League dito sa bansa.
In-adjust nila ang kanilang schedule para sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers kung saan magtatapat ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei sa PhilSports Arena sa Feb 25. Buena mano sa opening ang Terra Firma Jeep at Converge Fiber Xers ng 4:30 p.m. sa Inaris Antipolo. Susunod naman dyan ang main game ng Northport Batang Pier at NLEX Road Warriors ng 7:30 p.m. Mapapanood ang lahat ng games sa One Sports, RPTV, PBA Rush at sa Pilipinas Live app. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Para sa fans ng Jonas Brothers, ready na para sa kanilang concert mamaya ang pop band. Kahapon lang nang dumating sa bansa ang magkakapatid na sina Nick, Joe at Kevin. Kaninang umaga ay pinasilip pa ni Nick ang pre-show workout nilang magkakapatid. Ngayong gabi magaganap ang kanilang The Tour concert sa SM Mall of Asia Arena. Nakatakda namang i-perform ng Joe Bros dito ang ilan nilang classic hits sa nagdaan nilang 5 albums. Kabilang na dyan ang Love Bug, When You Look Me in the Eyes, SOS at iba pa. 2012 pa nung huling bumisita sa bansa ang magkakapatid. Nako, mukhang manonood si Jiggy niyan mamaya. Matik sa mga concert. Napaturo ka agad. Kasi nag-Coldplay, tapos Taylor Swift. Oo, ngayon. Kulang na lang, Jonas. River Ang tindi mo. Kaya muna. Okay, hindi ba kayo manonood? Hindi. Di ba kayo fans ng Jonas Brothers? Sayang, di ba? Baka naman, Papo, baka gusto mo magpatikot sa amin ni Tito Mikey. Pag-isipan natin yan. Pag-isipan natin, mamaya na yan. Kami tatlo, fans kami. Hindi ng Jonas, kundi ng Chonko Brothers. Chonko Brothers. Ay, by the way, Gilas Pilipinas din. Abangan natin, naglalaro ngayon kontra Hong Kong. Good luck. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.